Good morning po sa inyong lahat. Kamusta ang mga alae? Masabaw, sabi ni Kuya kanina. Naglalakad po ako diyan, naka-tsinela. Sabi niya, masabaw, pastor. Ibig sabihin nun, mabasa. So anyway, bago po tayo maging seryoso sa ating usapan sa Fulfilling God's Calling today, gusto ko pong i-congratulate ang pamunuan po ng LOTN Mahayahay, mga mamshis kanina, nasa na mga popshis? Nagluluto ang mga popshis. Sa susunod sila naman ang kakanta, mga popshis. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa una, congratulations po kay Pastor Alex, lahat po ng mga elders, lahat po ng mga manggagawa. Biyaya ng Panginoon na marating po natin ang 18 taon. 18 taon po na ito ay nagsasaya po ang ating kalooban. Ako po mismo ay excited na mag-preach sa inyong harapan kasi first time kong mag-preach dito sa Lemery. Tagal ko nang hinihintay yung imbitasyon ni Pastor Alex pero ngayon lang. Anyway, nakapag-preach naman ako sa San Isidro. So, I wish you more years to come at kung papaano po tayo ginabayan po ng Panginoon for this past years, umaasa po tayo na patuloy po tayong gagabayan ng ating Panginoon. Isa pong karangalan na maging bahagi po ako ng inyong celebration today at wala po akong ibang hangarin kundi ang magpagamit sa Panginoon sa tanghaling ito at kung ano man po yung hinihingi ng Panginoon na responses mula po sa atin dahil ito po ang theme po natin ngayon ay umaasa po tayo na i-move ng Holy Spirit ang atin pong mga puso. Sapagkat all throughout the years, isa po sa nakita ko po na kalalagayan ng gawain ng Panginoon matapos po na makapakinig ng mga salita ng Panginoon. Isa po sa kakulangan ay ang kakulangan po ng response sa mga mensahe po ng ating Panginoon. Marami pong tao ang nabibigyan ng privilege para makapakinig ng Word of God, pero nagkukulang po tayo sa ating response. Ang message po ng Lord, every time na meron pong ipinipreach or merong nagpipreach ay nagde-demand po siya ng response or tugon. So every time na kayo po ay dadalo sa anumang gawain ng Panginoon, tatandaan po ninyo merong hinihingi lagi ang Diyos. Hindi niya lang hinihingi yung ating tenga na lagi pong nakatuon sa message niya, kundi higit sa lahat, after the message is preached, what's next? Ano ang kasunod? Ang kasunod niyan ay tugon. Kaya po, kung titignan po natin ang tema po natin for this year, Fulfilling God's Calling, alam na po natin agad kung ano yung hinihingi ng Panginoon na tugon sa fulfilling God's calling. Kaya po, pag babasahin nyo pa lang, nagkakaroon na po kayo kaagad ng idea and I am hoping na sa pagpipreach po natin ngayon ay mas lalo po kayong ma-inspire na tugunin ang message po ng Panginoon sapagkat marami na pong nadiskubre ang maraming tao or bawat generations po ng mankind ay meron po silang mga kanya-kanyang mga discoveries. Na-discover ang Earth or na-discover ang Mars, na-discover ang Moon, na-discover ang DNA, na-discover ang maraming mga species sa balat ng Earth. But meron pong natatanging tanong na kinakailangan pong masagot nating lahat. Sapagkat pag nasagot po natin ang tanong na ito,
dito po tayo nagkakaroon ng meaning sa buhay or kabuluhan ng ating buhay. Ano yung tanong, Pastor Alan? Ang tanong po ay, what is the greatest discovery dito po sa mundo? Ano ang pinakamagandang madiskubre ng tao dito sa mundo? At yung tanong na yan ay meron po siyang kaugnayan sa ating theme for this morning. And I'm hoping na habang ako po ay nagpipreach, ay madiscover po ninyo ang pinakamagandang discoveries of all time na lahat po ng nakadiscover nito ay nagsimulang mag-serve sa Lord at nagsimula pong mamuhay ng merong meaning, merong kahulugan dito sa buhay. Isa po sa pinakamahirap na maranasan ng tao ay mabuhay ka ng walang kabuluhan. Pero ang pinakamasarap naman pong maranasan ng tao ay mabuhay po tayo ng merong kabuluhan. Meron pong isang post dahil nag-preach po si Ma'am Joy. Si Ma'am Joy. Ganun talaga, no? Kilala niyo si Ma'am Joy ng main church. Nag-preach po siya at meron po siyang, nung Sunday pala, at meron pong caption doon, ang sabi niya, if you're doing something pero walang joy sa buhay ninyo, kayo ay nababurden na. Maraming tao ang gumigising sa umaga na burdened na. Dahil ang isa po sa pinanggagalingan ng burden or nagkakaroon tayo ng kaisipan na ang buhay ay walang kabuluhan kapag ikaw ay nababurden na. And the only thing that lifts that burden sa life ng tao is when you discover the meaning of life. Sinong mga nurses dito nasa medical field? Wala. Sinong mag-aaral ng nursing dito? You can ask ang mga doctors. Hindi po ako doktor, ang asawa ko po ay nurse, pero hindi sa kanya galing itong sasabihin ko. May mga bata, pero okay lang. Bawat panahon na nagtatalik po ang mga parents po natin, ang bilang po ng mga sperms na nanggagaling po sa lalaki umaabot po ng 3 to 10 million na sperm. Yung 10 million po na yun ay nag-uunahan papunta sa ovary. Are you listening, class? Yes, sir. Nag-uunahan po sila. And sabihin na lang natin, just for the sake of argument, sabihin na lang natin 10 million para hindi mahirap mag-isip. Gaano karami ang 10 milyon? Okay? Ayon po sa siyensya, yung 10 milyon na yon ay iisa lamang ang mabubuhay. Yung 9,999 na mga other number of sperm, mga kapatid, yan po ay mamamatay. So out of 10 million, isa lamang ang mabubuhay. So tignan ninyo yung mga katabi ninyo, ikaw yun, sabihin mo. Di ba? Kung sino yung mahuuna, kung sino yung pinakamabilis. Okay, tignan ninyo. Tignan ninyo. Out of that 10 million, naniniwala ako na mas maraming mababait kaysa sa inyo. Sa dinami-dami ng pupwedeng mabuhay, bakit ikaw? Bakit ako? And then, nung tayo ay nabuhay, nung tayo ay isilang ng ating nanay, mga minamahal na kapatid, one of the greatest discoveries na kinakailangang madiskubre ng bawat tao is your purpose in life. Because when you begin to understand that you have a purpose in life, that's meaning. Nagiging makabuluhan ang buhay dahil alam mo ang dahilan bakit ka nabuhay. Dalawa lamang po kaming magkapatid, parehas po kaming lalaki. Sa mother side ko po, ang parent ng mother ko po ay medyo nasa politika, sabihin na lang natin. So kilala po sila sa Tarlac. Ang
istorya ko po ay hindi ko na rinig not until nung naisama ko po ang nanay ko sa outreach po namin sa bandang norte dahil nag-preach po ako doon sa isang malaking stadium, napuno po yung stadium. Tapos nakita ng nanay ko na ginamit talaga ako ng Panginoon sa pagpapahayag. So ang ginawa ng nanay ko, kinuha niya yung mga kaibigan kong umawit doon at nag-share siya sa tunay na istorya ni Pastor Alan. Nabuntis po ng tatay ko ang nanay ko. Pero hindi pa po sila kasal. Dahil kilala po yung pamilya sa mother side ko, ang in-insinuate or plinano nila na ipa-abort po yung bata. Twice po nilang inattempt na mag-abort, pero hindi nila naabot ng 2 beses yung mag-a-abort, yung manghihilot. Kaya nagsalita na po yung tatay ko, sabi niya, hayaan nyo na lang yan. Sabi niya, mahalay nyo, may plano ang Panginoon. There are people, may mga ilan po sa atin na unwanted nung una pa man. Pero out of that unwantedness, bakit kayo nabubuhay ngayon? Bakit ako nabubuhay ngayon? Hindi nagkataon na sa dinami-dami ng pupwedeng mabuhay dito, bakit ikaw, bakit tayo ang nabuhay? Or ipinahintulot ng Panginoon or pinili ng Panginoon na mabuhay. Because, brothers and sisters in Christ, merong purpose ang life dito. And ang purpose na ito, once na na-discover po ng maraming tao, nagkakaroon po tayo ng meaning, nagiging makabuluhan. Hindi nagiging burden ang life. Ano ang sinasabi natin nung wala pa tayo sa Panginoon? Excuse me sa word, Excuse me sa word. Pesteng buhay to. Umaga pa lang, peste na kaagad ang sinasabi natin. Why? Because we don't see meaning. Maghapon tayong magtotongits, nasan si admin? Maghapon tayong magiinuman. Maghapon tayong magsusugal. Kaya pag gising mo kinaumagahan, pesteng buhay ito. Wala nang patutunguhan ng buhay. It is when you discover your purpose in life and yung discovery ng purpose na yon ay kapag naintindihan po natin yung salitang God's calling. Pag naintindihan natin ang panawagan ng Panginoon, dito po nagiging makabuluhan. Kaya pag gising mo sa umaga, excited ka. Alam nyo kung bakit? Sapagkat alam mo ang panawagan ng Panginoon. Amen. May mga taong gustong matulog at ayaw nang magising. Ikaw excited ka sa panibagong gising. Why? Because you know God's calling. So fulfilling God's calling, at nung una ay nagbigay po ako ng ibang text kay Pastor Alex sapagkat sabi niya, sige ikaw na lang ang kumuha na or pumili ng text. So I changed the text at ang subtitle po natin sa Fulfilling God's Calling is a study on the calling of Matthew na galing po siya sa Matthew 9 verse 9 hanggang verse 13. Ito po ay ang panawagan ng Panginoon sa life po ni Mateo, at ito pong panawagan na ito ay kaparehas ng panawagan ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi man po tayo tax collector na kagaya ni Mateo, hindi man po tayo mga sobrang makasalanan noon, but still, ang life po ni Matthew is a representation of our own lives. May kanya-kanya po tayong mga kapangitan sa ugali or buhay noong unang panahon. So allow me to read Matthew 9 verse 9 through 13. Ito po ay sa Tagalog version. Sabi ng verse 9, pag alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Okay, let's pause. Si Mateo po, siya po ay tax collector. At si Mateo po ay isang Hudyo na ang isang pangalan niya ay Levi or Levi. At siya po ay in-employ ng Rome para siya ang maging parang extended arm ng Rome na ang kanyang trabaho ay mangolekta ng buwis.
Noong unang panahon, pag ikaw ay pinili ng Roma na maging extension ng arm nila to collect taxes, ikaw ay merong privilege sa kanila. Meron kang privilege sa Rome, pero ikaw ay hate na hate ng mga kababayan mo. Kaya po, sinasabi ko ito, for you to know na yes, may privilege si Matthew, pero siya ay one of the most hated people ng lugar na kanyang kinalalagyan kasi ang mga tax collectors noon, meron silang mga kagawian or ginagawa nila noon na instead na 3% lang ang tax na kokolektahin nila sa inyo, ay medyo papatungan nila ng ilang porsyento. Hindi nila ipapaalam na 3%, pero sasabihin nilang, give me 6 or 10%. So hate na hate po ng mga Hudyo itong si Mateo. Kaya po, ang consensus sa buong community ay Matthew does not deserve goodness. Hindi siya deserving sa anumang kindness na po pwedeng ipakita sa kanya. Sapagkat nangungupit siya ng mga taxes at ng lalamang sa kanyang mga kababayan. But here came Jesus, na itong tao na hindi deserving sa kindness, sa love ng Panginoon, ay isa siya sa tinawag ng Diyos, tinawag ng Panginoon. Kaya ang sabi niya rito, sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin, tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Verse 10, nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Verse 11, nang makita ito ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Verse 12, narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. 13, lumayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So ito po ang ating message outline for today. There's two main points. One, the call unto salvation, and second, the call unto service. Ano ba itong God's calling? Before we fulfill God's calling, kailangang maintindihan natin kung ano yung God's calling or pagtawag or panawagan ng ating Diyos. Ang pagtawag ng Diyos or God's calling, ito po ay ini-initiate ng Panginoon na dumarating sa buhay ng tao. Hindi tao ang nag-i-initiate para ma-receive niya ang panawagan or pagtawag ng Panginoon, kundi ang Diyos ang nag-i-initiate. Siya ang nauuna pagdating sa God calling or God's calling. Na pag dumating naman sa atin ang pagtawag ng Panginoon, maliwanag dito na hindi tumatawag ang Diyos ng walang purpose, ng walang reason. Alright? Subalit, ang isa sa pinakamagandang aspeto ng pagtawag ng Panginoon ay yung tao na tinatawag niya. Sapagkat walang taong tinatawag ng Panginoon na may ganon. Lahat ay ganon. Nagigets ninyo? Walang ganon. Lahat tayo nung unang panahon ay walang bait. Di ba? I'm sure narinig na ninyo yung aking patotoo na dati ho akong drug addict. Kagabi sa anniversary po ng LOTN Marikina, merong mas magaling sa akin sa drugs na doon sa Marikina, pusher. Nagbebenta siya. Hindi siya nakontento. Babae. Hindi siya nakontento sa drugs, kundi talagang nag-push siya, nagtulak siya po ng illegal na drugs. So ang ibig ko pong sabihin ay, ang pagtawag ng Panginoon ay initiative ng Lord na dinadala niya sa mga undeserving na mga tao. Lahat ng tao ay meron pong stage
na dinadaanan pagdating po sa calling ng Panginoon. Kaya po, ito pong fulfilling God's calling, isa sa dapat po nating ma-discover is that ang calling ng Panginoon ay stage by stage. Ang pagtawag ng Panginoon ay stage by stage. Ang first stage, ito po ay ino-offer sa lahat ng tao. Ang second stage naman ay ino-offer sa mga taong tumugon sa first stage. Kaya there's two things na pag-uusapan po natin. Una, the call unto salvation, and then secondly, the call unto service. Pag sinabi pong call unto salvation, ito po ay pagtawag ng Diyos tungo sa pagliligtas. Famous ang John 3:16. For God so loved the world that He sent His only begotten Son, whosoever believes in Him would not perish. Sabi ng Romans 3:10 and 3:23, lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Napansin niyo po ba na wala pong, hindi tayo nag-eskwela sa School of Sin? Sino sa inyong pumasok sa University of Sin? Wala, di ba? Pero napansin niyo ba, hindi tayo nag-aral na magkasala, pero makasalanan tayo. Amen. Sapagkat, isinilang po tayong mga makasalanan. So dahil ang lahat ng tao ay makasalanan, whether we liked it or not, whether merong actions or wala, nananalaytay sa ating mga dugo ang pagiging makasalanan ng ating mga magulang na mana natin ang kasalanan na ito. Hindi tayo nag-enroll sa University of Sin, but we are experts in sinning. Mga mahuhusay tayo sa kasalanan. Bata pa lang, kitang-kita mo na sinungaling. Saan siya natuto? Or bata pa lang, ay marunong nang magmadyong. Or marunong nang magganito. Because, truth be known, ang tao po ay makasalanan. So dahil ang nature ng tao ay makasalanan, ang tao rin ay papuntang impyerno whether we liked it or not. Aminin man po natin or gustuhin man ninyo or ayaw man po nating pumunta sa impyerno, mga kapatid, lahat tayo biyaheng impyerno. Inaabangan tayo ni Satanas noong unang panahon. Meron siyang logbook. Iniintay ko si Alan Gamyaw na mamatay. Dahil pag dumating si Alan Gamyaw doon, check, present. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sapagkat, ang call unto salvation, ito po ay ibinibigay sa lahat ng tao. Walang tao na hindi nakakaranas or hindi siya nabibigyan ng offer unto salvation. Kaya mapapansin po ninyo, may kanya-kanya po tayong personal encounter towards our salvation. Ang mga nag-akay sa inyo, mga dati ninyong katongits, mga kabarkada natin, mga kasama natin, ang mga nag-akay sa atin, hindi tao, kundi merong leaflets or mga brochures. Ang nag-akay sa atin na ginamit ng Panginoon ay isang mensahe sa YouTube or isang mensahe sa TV or even sa FB or whatever or nasa Reels. Ang Panginoon ay may samot-saring mga kapamaraanan na dinadala niya sa lahat ng tao to offer the call unto salvation. Sapagkat, ang call unto salvation, ang tawag po nila rito ay the universal call. Pag sinabing universal, ito ay pangkalahatan. Kaya kung ikaw ay tao, kasama ka dito sa universal call. Amen? At ang nag-initiate ng call unto salvation, hindi ikaw. Ito'y lagi kong sinasabi. Nung unang panahon, ang akin pong patotoo ay ganito. Nahanap ko ang Panginoon sa gawain na ito. Habang tumatagal ako, mali pala iyon. Kasi ang mga hinahanap, yung mga nawawala.
kailanman hindi nawala ang Lord. Hindi siyang nawala, tayo ang nawala, hindi lang tayo nawala, nagwala pa tayo. Kahit tayo'y nawawala at nagwala po tayo, hinanap tayo ng Panginoon. Grabeng paghahanap, hindi po siya tumigil hanggat hindi natin nakilala ang Panginoon. Kaya ang tamang declaration and proclamation sa patotoo natin, hinanap ako ng Panginoon. Nahanap ako ng Panginoon. Ngayon, ang tanong po natin ay ganito. Kung tayo'y makasalanan, Pastor Alan, bakit tayo hinanap ng Panginoon? Hindi niyo ba naisip or hindi ba ninyo natanong ang inyong sarili na ano ang meron sa inyo, bakit tayo hinanap ng Panginoon? Ano ang meron sa atin? Ano ang meron sa atin? Bakit? Grabe naman ang pagpupursige ng Panginoon, parang nanliligaw lang. Di ba, yung mga boys, nung unang nanliligaw, ang mga kalalakihan, grabe. Dito sa Batangas siguro, nagsisibak ng kahoy. Sa Manila kasi wala nang kahoy na sisibakin. Or nag-iigib ng tubig. Uuwi ng madaling araw, mag-isa ka. Wala pang motor noon, ganun katindi. Ginagamit ko ito para magkaroon po tayo ng idea na ang Diyos, hindi lang tayo hinanap, hinabol-habol tayo ng Panginoon. Amen? Tanungin ninyo ang ilan sa mga naka-abroad. Isa sa kadahilanan kung bakit sila nag-abroad ay hindi naman dahil sa kahirapan kundi dahil gusto nilang takasan ang pagtawag ng Panginoon sa kanilang buhay. Pero marami ang nagpapatotoo na nung tinakasan nila ang Panginoon sa Pilipinas, akala nila wala ang Lord sa Hong Kong, akala nila wala ang Lord sa Canada, akala nila wala ang Lord sa Amerika, natagpuan nila na nandoon din pala ang Panginoon. Ang Panginoon na kanilang iniwan dito, siya rin ang Panginoon na kanilang natagpuan doon sa lugar na kanilang pinuntahan. Kaya ang question ay, ano ang meron sa inyo, sa akin? Bakit pilit tayong hinabol ng Panginoon? Wala naman hong maganda sa atin. Magsalamin po tayo. Lahat tayo ay makasalanan. Ang kasalanan po ay abhorring sa harapan ng Panginoon. Something na hindi ka aya-aya. Something na kadidirian ka. Kung ang Diyos ay banal, why is it that this holy God have done everything para habulin tayong mga makasalanan? Ano ang meron sa atin na hinahabol-habol tayo ng Panginoon? Let me tell you a story. Meron pong isang individual sa book of Matthew na pagkatapos po na masagot ni Jesus ang ilang mga katanungan mula po sa lawyers, sa mga Pharisees, mga Sadducees, naglakas loob po siya na nagtanong. Ang tanong niya ay, is it lawful to pay taxes to Caesar? Marapat ba na magbayad ng buwis? Ano ang sagot ninyo? Ang ganda sana kung sinabi ni Lord, hindi. Para bawat tax season, sasabihin ninyo sa BIR, sabi ni Lord, huwag magbabayad. Pero hindi yon ang sagot ni Lord. Ang sagot niya, meron ba kayong coin? So anong connection ng coin sa pagbabayad ng buwis? Eto ngayon, sabi ng istorya sa Aklat ni Mateo, binigyan siya ng coin at ang tanong ng Panginoon ay ganito, kaninong imahen, kaninong larawan ang nasa coin? Noong unang panahon, kung ikaw ang emperor, mukha mo yung nandoon sa coin, signifying na ikaw ang emperor, ikaw ang hari, or ikaw ang authority. So ang sagot ng mga tao, si Cesar, mukha ni Cesar, larawan ni Cesar, ang nandiyan sa coin na yon. So dito ngayon sumagot ang Panginoon. Give unto Caesar what is Caesar's, but give unto God what is God's. Ang problema doon, nung sagutin ng Panginoon yung bagay na yon, wala nang nagtanong.
the conversation stopped. Pero, kung i-analyze ninyo, maraming mga teachers dito, kung i-analyze ninyo yung statement ni Jesus, give unto Caesar what is Caesar's, but give unto God what is God's. Meron follow-up question yung statement na yun. Ang follow-up question should have been, what is God's? Ano ang para sa Diyos? Sapagkat ang bandang huli ay ibigay ninyo kay Caesar, ang para kay Caesar, pero ibigay ninyo sa Diyos ang para sa Diyos. Ang pinag-uusapan ay larawan. Kung meron sanang nagtanong ng follow-up question na yon, what is God's? Ang isasagot ng Panginoon, whose image is in you? Kaya pala hinahabol-habol tayo ng Panginoon. Bagamat tayo'y makasalanan, there is the image of God in you. It is that image na isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak. It is that image in us, despite of sin, na parang asong ulol ang Panginoon, nahahabol-habol sa atin. No, ang sabi mo noon sa nag-aaya sa iyo na mag-Bible study, wag mo kong isama sa kabaliwan mo. Yun ang mga sinasabi natin noon. Inaayaw-ayawan natin ang Panginoon. But look at what God did. Hinabol-habol tayo ng Panginoon. Wala namang magandang katangian ikaw para ikaw ay habol-habulin. But there's the image of God. Nandidiyan ang larawan ng Panginoon. Nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan. So the call unto salvation is God's initiative na hinahabol-habol niya tayo on the basis na siya ang may gawa sa atin. Dahil siya ang may gawa sa atin, nasa atin ang larawan ng Panginoon. So whether you like it or not, pag-aari tayo ng Panginoon. At dahil pag-aari po tayo ng Panginoon, dapat siya lang ang may karapatan na gumamit sa atin. But because of sin, hindi niya tayo magamit. Ito po'y ilang beses ko nang ginamit as in an illustration. Pag isinanla ko po itong aking singsing ng 100. Halika, kunin mo muna, sister. 100, kunyari lang. Okay. May magagalit po sa akin. Okay, sinanla ko yung singsing. Bago ko isanla, ako ang may-ari. Tama? Okay. Nung isanla ko, ano ang nagbago? Sino na ang may-ari? Sigurado kayo? Ako pa rin, pero ang nawala sa akin ay ang karapatan na gamitin. The authority to use. Hindi ko po pwedeng maisuot ito, ibalik sa akin, sa aking kamay, sa aking daliri, until nabayaran ko yung pagkakasanla. Ganyan ang larawan ng call unto salvation. Ang tao ay makasalanan at ang kasalanan ay nagre-require ng kabayaran at nung bayaran ni Jesus, ang kabayaran ng kasalanan, ibinalik ngayon sa Diyos ang karapatan na gamitin ang buhay po natin. Kukunin ko na, sister. Ibinabalik ngayon sa atin, or sa kamay ng Panginoon, ang karapatan na gamitin ang buhay natin sapagkat nabayaran na ang pagkakasanla. That is the call unto salvation. The call unto salvation is a universal call na ibinibigay ito sa lahat ng tao at ang dapat na response ay buksan natin ang ating mga puso, papasukin natin ang Panginoong Hesus, kilalanin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, and then, ikaw ay nasa-save. Sabi po ng 1 Timothy chapter 2 verse 4, sabi niya, kalooban ng Lord na ang lahat ng tao ay maligtas. It is God's will na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya po, ino-offer ang call unto salvation
sa lahat ng tao sapagkat ito ang kalooban niya na ang lahat po ay maligtas. Hindi lang yung mga magtotongits, hindi lang yung mga gaya kong drug addict noong unang panahon, lahat ng manginginom, lahat ng tao, basta tao ka, kalooban ng Panginoon na ikaw ay maligtas. Ino-offer yan sa lahat ng tao. And the way to fulfill the call unto salvation, you have to repent, you have to ask forgiveness, and you have to accept Jesus as your Lord and as your Savior. And that is the way na na-fulfill ang calling unto salvation. But, ang panawagan ng Lord or ang kalooban ng Lord sa tao, hindi humihinto after you answer the call unto salvation. Kundi, when you answer the call of God unto salvation, ikaw ay naka-step na sa first step ng kalooban ng Panginoon. The initial step of God's plan sa life po natin is in answering the calling of God unto salvation. So kung tinanggap na po natin ang kalooban ng Panginoon or tinugon natin ang calling ng Panginoon unto salvation, nasa first step na po tayo. Amen? Sino pang hindi? So lahat tayo ay nasa first step. Ngayon, ang problema ay ito. Maraming tao na ang isip ay tumigil ang kanilang paniniwala na meron pang mas higher na calling ang Panginoon sa kanila dahil ang buong akala natin, pag na-save ka, tapos na ang will ng Lord sa buhay natin. No. Kundi, once na na-save po tayo, nararanasan natin ang first step of God's will sa life po natin, na-save na ang ating pangalan sa aklat ni Satanas. Binubura ng dugo ni Jesus ang ating mga pangalan doon. At sabi ng Biblia, tayo ay nilalagyan ng bagong pangalan sa aklat ng buhay. Ngayon, after you are saved, meron pong next na stage or next na plano ang Panginoon. At ito yung sinasabi ko kanina, na after the call of salvation is the call of service. The call of service. If salvation is given to everyone, service is given exclusively to those who are saved. Kung ang pagliligtas ay binibigay sa lahat ng tao or ino-offer sa lahat ng tao, ang paglilingkod naman, pagkatapos ng pagliligtas, ang paglilingkod naman ay binibigay sa mga naligtas. Sa madali pong salita, mga ka-LOTN, matapos tayong tumanggap ng salvation, merong next na stage ng calling ng Panginoon or ang Lord ay tinatawagan niya ang lahat ng mga naligtas na maglingkod. Amen. Lahat tayong naligtas ay tinatawag ng Lord na mag-serve sa kanyang gawain sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon. Meron pong mga maling notion tayo pagdating sa panawagan tungo sa paglilingkod. Ang malimit po nating mga excuses ay ganito, Pastor, hindi ako marunong magsalita. Mahina ang aking kalooban. Pastor, hindi ako marunong sumayaw. Pastor, hilig ko ang musika, pero ang musika, walang kahilig-hilig sa akin. So, ibig pong sabihin nun, ang buong akala natin, pag sinabing calling unto service or God's call unto service, ay kagaya ko ni Pastor or kagaya nila na sumasayaw or umaawit. Not necessarily so, sapagkat maraming pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos. May mga paglilingkod or may mga calling ang Panginoon sa mga naligtas, hindi lahat ay kagaya kong tinatawag. Hindi lahat ay kagaya nilang umaawit.
Ito po'y biro, pero birong totoo. Akala ko noon ay, dahil isa po sa first ministry ko noon ay taga-awit din. Pero buong akala ko ay, hindi ko kayang umawit, marunong din pala akong umawit. Kaya po, ang isa sa first ministry ko ay, nagpapaawit po ako noon. Hindi po ako preacher na tinawag ng ating Panginoon. Nag-start po ako sa worship team, sa music team. And then, nung na-discover ko na pwede pala akong gamitin sa pag-awit ng Panginoon, in-increase ng Lord yung aking gift, naging MC. Pagkatapos kong mag-MC, ako ay nag-exhort ng giving. Pagkatapos kong mag-exhort ng giving, nag-start akong mag-preach. Ang calling unto service ay hindi po inihahalin tulad sa mga kagaya namin na nakikita ninyo sa harapan. Ang bawat niligtas ng Panginoon ay may kanya-kanyang kaloob na galing sa Espiritu, at kapag na-discover po ninyo kung ano yung kaloob ng Panginoon, sa kaloob na yan, doon din natin paglilingkuran ang Panginoon. Amen. Sa gift po natin, doon po tayo mag-exert ng ating pagtugon sa call unto service. Ako po, pasayawin po ninyo, hindi ninyo ako mapapasayaw. Kasi alam kong hindi ako tinawag at binigyan or biniyayaan ng medyo marunong kumendeng. Pag-preachin nyo na lang ako maghapon, mag-preach ako maghapon. Patugtugin ninyo ako, kaya kong tumugtog 1, 2, 3 awit, pero hanggang doon lang. Pamiliin ninyo ako, pag-preach or mag-awit, mag-preach na lang ako. Because alam ko na ito yung pinakapanawagan sa akin ng Panginoon. Kaya bawat iniligtas ng Panginoon, isa sa pinakamasarap na madiskubre ay kung ano ang ipinagkaloob sa atin na gift ng Panginoon, and then when you realize kung ano yung gift na yun, doon ka tinawag ng Panginoon. Hindi lahat tayo ay pare-parehas ang gift. Isipin ninyo kung lahat tayo, pastor. Eh kung lahat tayo dancer. Di ba? Inihalintulad po ng Panginoon ang ministry sa katawan. Maraming parts, pero iisang katawan. May mga iba't ibang parte na iba-iba rin ang kanilang mga function. So ang tanong, kung inihahalintulad ang ministry sa katawan, ano ka sa ministry? Keep in mind, ang tinutukoy ko ay call unto service. Na matapos kang maligtas, kailangan mong mag-serve. Hindi pwedeng hindi ka mag-serve. Magse-serve ka ayon sa kapasidad na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kaya ulitin ko, one of the greatest discoveries sa gawain ng Panginoon is the discovery of God's gift to you. Sa ministry kumpara sa katawan, ano ka sa katawan? Ikaw ba'y tenga? Ikaw ba'y bibig? Ikaw ba'y paa? Ano ang role natin sa ministry? Huwag po kayong ma-offend. Maraming matagal nang na-save, pero hindi naglalakas loob na mag-serve. Dahil buong akala nila, sila ay lifetime member ng sitting ministry. Wala pong sitting ministry sa church. Amen? May mga panahon lang na itinutulak ka ng Lord na maging membro ng sitting ministry, pero walang lifetime member ng sitting ministry. Yun pong theme ng LOTN Marikina na level up, isa rin ito sa dapat na maintindihan natin that once you are saved, nile-level up ka ng Panginoon. There is another call to answer. What is that call? The call unto service. Amen? So sa Matthew 9,
dumating ang call unto salvation kay Matthew. Pagdating po ng Matthew 10, ay pinili si Matthew na isa sa maging 12 alagad ng ating Panginoon. Basahin ko po sa inyo sa Matthew 10:1, sabi rito, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Sa verse 2, ganito ang sinabi, ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Sa verse 1, tinawag po silang alagad. Sa verse 2, tinawag silang apostol. Ano ang pinagkaiba ng alagad sa apostol? Nakikinig ba kayo? Ano ang ipinagkaiba ng alagad? Una, sa verse 1, tinawag silang apostol. What's the difference? Spelling? Pronunciation. Ano ang pinagkaiba ng disciple sa apostle? Ang disciple ay follower. Okay? Ang apostle po ay being sent. Someone being sent. So una, ang larawan natin, sinusundan natin si Jesus. Tayo'y nasa likod ni Jesus. At may mga panahon na inaalaw tayo na sumusunod sa likod ng ating Panginoon, follower of Jesus. But there comes a time na dapat ma-realize ng maraming tao na hindi habang panahon na nasa likod tayo ng Panginoon, kundi dumarating sa atin ang call unto service. At kapag tinugon natin ang service calling ng Panginoon, ang ginagawa ng Panginoon, sinesend niya tayo. Amen. So first stage is salvation. The second stage is service. The third stage is sent. Tatlong S. Alright, sabi ng verse 2 o verse 3, third group ng pangalan ng mga apostles, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, at si Mateo na maniningil ng buwis. So sa Matthew 9, salvation, Matthew 10 is service. Pagdating po ng Acts chapter 1, verse 12, 13, and 14, they are being sent. They are being sent. Sa Matthew 1:13, pagdating sa bahay ng kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, at Mateo. Ito po'y nangangahulugan ng lahat ng kalooban ng Panginoon ay nagsisimula sa salvation. And to fulfill the call of God unto salvation, you have to accept Jesus as your Lord and Savior. But, merong next na stage, call unto service. How do you fulfill God's calling unto service? Nagbibigay ka na ngayon ng panahon. Ikaw ay nag-o-offer na ngayon ng time. Nagpa-participate ka sa lahat ng mga activities. Kaya po, you could tell na na-fulfill natin ang God's calling unto service kapag nakita natin kung ano ang participation natin at involvement sa gawain ng Panginoon. So question, are you participating? Are you involved sa gawain ng Panginoon? Maraming dumadalo pero question, iilan ang nag-i-involve? Iilan ang nagpa-participate? Sabi ni Pastor, mag-intercession tayo. sa dinami-dami natin dito, iilan lang ang tutugon. So how involved you are? Gaano ka kalimit mag-participate? That's how you know if you have fulfilled the call of God unto service. Paglilingkod. Kaya sa paglilingkod, makikita po ninyo na ito po ay base sa gift or kaloob ng Lord
na ibinigay niya sa ating mga buhay. Kung meron po kayong gift ng pagsayaw, most possibly, ikaw ay tinawag ng Lord na mag-serve through pagsasayaw. Amen? Kung wala ka namang gift sa pagsayaw, pastor, at wala rin akong gift sa pagkanta, wala rin akong gift sa pagtugtog, wala rin akong gift sa lahat ng bagay, ano ako? Ito ang katotohanan, brothers and sisters. There's no such thing as an ungifted, saved person. Lahat ng saved ay merong gift or gifts ng Panginoon sa kanyang buhay. And it's only up to us to discover kung ano yung mga gift na iyan. May mga tao na wala ngang gift. Dalawa po kasing klase ng giftings mayroon na ibinibigay ang Holy Spirit sa atin. Una, yung mga gifts na ginagamit sa harapan. Yung tinatawag po nating frontliners. Ngayon, buong akala ng maraming tao, pag hindi ka frontliner, ay hindi ka tinawag ng Lord na mag-serve. Mali po yun. Dahil meron pong tinatawag na at the back of the pew or sa likod ng lahat ng mga individuals na nakikita ninyo dito sa harapan ay maraming mga taong binigyan ng kaloob na doon sila magpe-perform. Tagaluto, tagalinis, amen, security or anumang mga po pwede nilang gawin. Any skills. Meron pong isang kwento sa isang church sa Amerika na yung pastor po ay nagpipreach about gift. Binanggit na ng pastor lahat ng mga gifts sa 1 Corinthians chapter 12. Merong nagtaas ng kamay. Sabi niya, Pastor, I don't see myself in one of these gifts. Wala akong makita. Ang tanong ng pastor, ano ang kaya mong gawin? Ang sabi ng sister, sabi niya, the only thing I can do is to make cookies. Then, sabi ng pastor, make more cookies. Maybe that's where the Lord wants you to serve. Meron tayong kanya-kanyang gifts or mga skills na po pwede nating ipagamit sa Panginoon. Keep in mind, pag-aari na tayo ng Panginoon. Tinubos tayo ng Panginoon at ang may karapatan na gumamit sa lahat ng gifts, lahat ng talents, lahat ng skills po natin, walang iba kundi yung may-ari sa atin. Kaya, the next stage is the call unto service. Gusto niya tayong pakinabangan. Sapagkat noong unang panahon, hindi tayo pinakikinabangan ng Panginoon. Sino ang nakikinabang sa atin noon? Ang mundo, ang kaaway, ang nakikinabang sa atin. But now that we are saved, it's about time na tayo naman ay pakinabangan ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Ito po yung nasabi kong example sa LOTN Marikina kagabi. Sabi ko, maraming mga attendees na parang dekorasyon sa gawain ng Panginoon. Maraming mga dekorasyon, merong mga estante, sa loob ng estante, nandoon yung books, nandoon yung mga flowers, nandoon ang mga mga bowls or whatever na gusto po ninyong ilagay sa lalagyan ng inyong mga estante. Pero these are all decorations. Amen. Matagal ng panahon na karamihan sa atin ay nananatiling maging dekorasyon sa gawain ng Panginoon. Panahon na ang buhay po natin ay pakinabangan ng Diyos. Amen ba? Mukhang tahimik na kayo. So salvation, Matthew 9, service, Matthew 10, Acts 1, si Matthew naman ay binigyan na ngayon ng kapangyarihan ng Panginoon and now Matthew is being sent. Isinusugo na si Mateo. So brothers and sisters in Christ, lahat ng ito ay nagsisimula sa panawagan unto salvation. Pagkatapos ng unto salvation is unto service.
Pagkatapos ng unto service is being sent. Isinusugo ka or ikaw ay itinatalaga sa isang katungkulan para hindi ka na lamang nagsaserve, kundi ikaw ay isinusugo na ng Panginoon. Ito po ang maliwanag na katotohanan ng banal na kasulatan. Lahat ng isinave ay dapat na mag-serve. Ang next na kinakailangan po natin gawin ay tanungin natin ang ating sarili, Lord, ano ang gift mo sa akin? Look at yourself. Ano ang skill meron ka? Ano ang pwede nating ipahiram sa Panginoon, ipagamit sa Panginoon, dahil pag-aari na tayo ng Panginoon. Huwag na tayong dumating sa isang spiritual na kalalagayan na araw ng linggo, pinapagamit natin ang buhay natin at ang skills or giftings natin sa Panginoon. Araw ng Lunes hanggang Sabado, iba naman ang nakikinabang. Ang call unto service, gusto ko pong i-highlight ito. Sa mga may asawang katulad ko, pag sinabi pong, yes, tinatanggap kita bilang aking asawa, at the same time, sinasabi mo rin na no. Okay? Pag sinabing yes, ikaw lang ang lalaki, ikaw lang ang babae sa buhay ko. At the same time, sinasabi mo rin na wala ng ibang lalaki, wala ng ibang babae. The word is exclusive. Exclusive na para sa babae, na pakinabangan ni babae ang buhay, ang pag-ibig, pagmamahal ng kanyang asawa. And that's applicable vice versa. Sa pag-serve sa Panginoon, this principle applies. Dahil sinave tayo ng Panginoon, exclusive na dapat ang Panginoon na ang nakikinabang sa life po natin. Pero minsan, may mga ibang nakikinabang sa life natin. Suma-sideline tayo minsan sa kamunduhan na hindi ang Panginoon ang nakikinabang sa ating mga buhay. Kaya ang tanong po natin ngayon, in terms ng God's calling unto service, in terms ng God's calling unto being sent, the question is, sino ang nakikinabang sa life po natin ngayon? Kaya ang tanong po natin, ano ang dapat na maging response natin sa fulfilling God's calling? Ang response ay, dapat exclusive na si Lord lamang ang makikinabang na sa life natin. Amen. And you could use this as an illustration. Isa po sa prevalent or palasak na nangyayari po sa mundo po ngayon ay ang advancement ng technology ang pinaka-number one na distraction, hindi destruction, kundi distractions ng ating commitment sa ating Panginoon. And I find myself sometimes na distracted sa mga gadgets, sa mga advanced technologies na biyaya ng Panginoon din sa ating mga buhay. Kaya po, I find myself minsan na paggising ko sa umaga, yung email ko ang aking unang-unang binubuksan. Nothing wrong, pero kung ikaw ay anak ng Panginoon at ikaw ay nagsaserve, ang dapat na una-unang makikinabang sa unang boses mo, sa unang hininga mo, kahit hindi ka pa nagtutoothbrush, ang unang-unang makikinabang niyan, yung nag-save sa'yo. Amen. Pero in reality, hindi iyan ang nangyayari sa buhay po natin. Which questions sa buhay po natin, sino ang mas nakikinabang sa biyaya ng Panginoon na ibinibigay niya sa ating buhay? Exclusive dapat yan para sa Panginoon. Kaya, once na ikaw ay na-save, the next stage is the Lord is calling you to serve. Amen? Kaya after this, lapitan ninyo ang inyong mga pastor. Pastor, pastora, what can I do to serve?
Ano ang kinakailangan namin gawin para mag-serve? Sa gawain ng Panginoon, brothers and sisters in Christ, walang problema kung mas marami ang nagsaserve sa Panginoon. Mas maganda nga po yun eh. Amen? Pero minsan, hindi ganon ang nagiging ratio. Hindi ganon ang nagiging ratio sapagkat nagkukulang tayo sa kaalaman na meron pa palang pagtawag ang Panginoon sa atin sa next level, and that is the call of service. Amen ba? The call of service. Ulitin ko ulit, pastor, hindi ako marunong mag-preach. Hindi kung ano yung marunong ka ang pinag-uusapan. You have to discover the gift or gifts na bigay sa iyo ng Panginoon and then ibigay mo yan ng todo sa Panginoon. Amen? Meron pong mga tao na hindi nagpipreach, wala sila sa frontline, pero pag titignan ninyo kung sino nag-aayos ng mga upuan, nagluluto, hindi sila tumatayo sa harapan, pero sila'y nasa likod lamang. And they enjoy doing that. May mga ibang tao naman na sa backline or sa frontline, wala sila, pero supporter sila sa gawain ng Panginoon. And they enjoy supporting financially sa gawain ng Panginoon. That's how they fulfill the calling of God sa life po nila. Because ang pinakamagandang discovery of all time is the discovery of fulfilling God's call in your life. Amen. Isa po sa challenge ko or hamon ko as pastor ng LOTN, kailangan kong puntahan lahat po ng mga churches. Kaya dumating po ako nung March, end of March. From end ng March, isang beses pa lang po akong nag-preach sa Maine. At umiikot po ako sa mga churches po natin na yung schedule ko po ay almost a year in advance na ini-schedule po yon para mapuntahan. Meron akong schedule na 2 beses mag-preach sa isang araw. Meron akong schedule na araw-araw ay magpipreach. Kung titignan po ninyo yung aking kalendaryo between April and May, babalik po ako ng Amerika ng June 2, June 1, meron pa po akong preaching. Kung busy at busy lang ang pag-uusapan, busy po yung schedule ko. Na ang ginawa po namin kahapon, pagkatapos po ng anniversary alas 8 doon ng gabi, ay nagbiyahe po kami papunta rito. Dahil hindi ho naman na bata si Pastor Alan, ang ginawa po nila James, nila Pastor Patrick, kinuha ho nila yung kutsyon sa itaas at finold yung isang side ng Travis na sasakyan po namin at inihiga yung higaan. Doon ho ako nakahiga. Sa hecticness ng schedule na ibinibigay sa akin, ang sinasabi nila sa akin, kaya mo ba, Pastor? Kaya mo pa? Kaya pa. Sa dami ng schedule, isa sa na-discover ko ay ito. I have joy. Masaya ako na ginagampanan ang aking mga tungkulin sapagkat ito'y bahagi ng pagtawag sa akin ng Panginoon. Kailanman hindi naging burden ang daming preachings or ang daming mga paglilingkod na kinakailangan kong gawin. It is a great joy because this is my purpose. Amen. Ganon din po kayo mga minamahal na kapatid. Hindi burden ang mag-serve sa Panginoon. Hindi burden dapat ang umattend sa gawain ng Panginoon, kundi kagalakan. Ano ba yan? Bible study na naman. Ano ba yan? Intercession. Walang ganon. Hindi ka nababurden. Bagkus, kabaliktaran. It is a privilege. It is an honor na tayo ay maging bahagi sa pagtawag ng Panginoon sa atin tungo sa paglilingkod. Kaya ang tamang tugon po
sa theme po natin na fulfilling God's calling is that serve. Kung lahat tayo ay saved na, the next response is serve. Ngayon, mga ilang taon or ilang panahon kayong nagsaserve, but there will be a time na kayo ay isesend. Isesend ng Panginoon. Amen? Probably dahil sa work, mag-a-abroad kayo, but keep in mind, ang pag-a-abroad ninyo may kinalaman pa rin sa panawagan ng ating Panginoon. Who knows? Pagpunta ninyo sa Africa or pagpunta ninyo sa Europe or America, kayo ang gagamitin ng Panginoon na magpasimula ng gawain ng Lord of the Nations. Amen? Ang ilan po sa mga international chapters po natin ay nagpasimula po sa mga kapatiran natin sa Hong Kong. Ang Alberta, Canada po natin, ang nagpasimula dyan galing sa Hong Kong. Nandyan Sister Angie. Kilala niya yung mga dabarkads niya, yung mga nandoon. Ngayon ay malago ang gawain ng Panginoon. Because alam nila na kinakailangan sila or dumating sa buhay nila that they are now being sent. Sila ngayon ay isinusugo ng Panginoon and they fulfilled God's calling sa life po nila. Kaya karamihan sa inyo mga kabataan nag-i-aim na mag-abroad. But keep in mind, pinag-a-abroad kayo ng Panginoon because God is giving you an opportunity to be sent na kayo ay isugo ng Panginoon. Amen? Ang laging sagot natin sa panawagan ng Panginoon ay, yes, Lord, gamitin mo ang buhay ko. Nakita ni Prophet Isaiah ang kalwalhatian ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon sa kanya, whom shall I send? Sino ang aking isusugo? And Isaiah said, here I am, Lord, send me. Salvation, service, and then the sending. Tayong lahat ay magsitayo. Itaas po natin ang ating mga kamay. Let's close our eyes. Mataas na po yung karangalan nung tanggapin natin ang call unto salvation. But mas mataas ang karangalan ng call unto service. Na tayo ay tawagin na mag-serve sa Panginoon. Because we now represent our Lord Jesus Christ. Nire-represent natin ang ating Panginoong Hesukristo. At isa sa pangangailangan, malaking pangangailangan ng gawain at ng kaharian ng Panginoon ay ang mga maglilingkod sa Kanya. Kaya po, sa Matthew 9, matapos pong tawagin ng Panginoon si Mateo, at bago niya tawagin ang 12 alagad, meron pong isang eksena dyan na ang sabi ng Panginoon, pray to the Lord of the harvest that He would send forth laborers, for the harvest is plentiful, or the harvest is ready, but the workers are few. Kakaunti ang manggagawa, sagana ang aanihin. Kakaunti ang manggagawa, subalit sagana ang aanihin. Ang gawain po ng LOTN ay dumating po tayo or dinala tayo ng Panginoon sa sitwasyon po na ito na marami pong opportunity sa atin na ino-open ang Panginoon. Meron po tayo sa Surigao, meron pong mga opportunities abroad. Papunta po kami ng Canada this July and August. At meron pong 2 malalaking syudad dyan na nangangailangan po ng mga naglilingkod sa Panginoon.
Hindi tayo maka-decide na i-open sapagkat wala pong ma-send. Maraming mga tahanan ang nangangailangan ng Bible studies. Pero walang Bible studies sapagkat iilan, busy rin naman lahat ng mga nasa gawain ng Panginoon. So sinasabi ko po ito sapagkat gusto ko pong maging makatotohanan lang. Sagana talaga ang aanihin. Kakaunti ang manggagawa. Amen. Kakaunti ang manggagawa. Kaya ang Lord, sa anibersaryong ito ay naghahanap ng mga tao, babae, lalaki, bata or matanda. Age doesn't matter sa pagtawag ng Panginoon. Ang importante ay tugunin natin ang panawagan ng Panginoon na tayo ay mag-serve sa Kanya. Fulfilling God's calling sa life po ninyo. I'm sure, dahil kayo po'y saved na, ang next na calling ng Panginoon sa inyo ay to serve. Mag-serve. Meron kayong role na kaya ninyong gawin sa gawain niya. At yung role na yan ay based sa kaloob ng Lord na ibinigay niya sa ating mga buhay. Amen. So bow your heads, close your eyes.